Hindi ko kailangan magbago. Malakas na ako. Hindi gaya yung mga reliyoso na mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihinang nilalang. Ganun na. Kung di kayo mga mahihinang nilalang, bakit kailangan niyo pa ng reliyon sa buhay? Ang kailangan namin, si Kristo. Action! Magandang tanghali po. Pwede ko po ba kayo makausap kahit ilang minuto? Nagsimula ang lahat sa isang event ng mga pastors na kung saan na-invite ako ni pastor or ni Bishop Eligen Dauba. Although hindi naman ako pastor at doon din sa araw na yon biro ko siya. Sabi ko, Bishop, gusto mo gawin kitang artista. Pero never kong inakala na after almost a month, magkakatotoo tong sinabi ko. Kasi ang nangyari, isang araw nakaramdam ako ng inspiration na gumawa ng kwento or gumawa ng storya. At immediately kinontak ko si Bishop Eligen. Sinalisay ko ng detailed itong kwentong ito. At sa palay ko, nagustuhan naman niya itong kwentong to. At napagkasundoan namin na magiging title nitong kwentong to ay Bagong Nilalang. Based na rin sa nakasulat sa Bible sa 1 Corinthians 5:17. Pinagplanuhan agad namin na i-shoot to sa lalo madaling panahon. In cooperation na rin ng church niya, yung I Love Jesus Church sa Alabang, Muntinlupa. At itong film na Bagong Nilalang ay unang-una patungkol sa pagbabagong buhay. Pero pangalawa, patungkol din to sa kahalagahan ng pagbabahagi ng ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Malaking paniniwala ko na marami makakarelate dito. Sila man ay Christian or non-Christian. Ang Bagong Nilalang na pelikulang ito, napakaganda nito kasi alam mo yung yung kung ikaw ay wala pang Diyos sa buhay at napanood mo ito, makapag-isip-isip ka talaga. At maingganyo ka sapagkat ito ay biblical bagong nilalang. Saan ba galing ito? Di ba galing ito sa Diyos? Si Kristo lang ang nakakagawa nito sa ating buhay. Na once natanggapin natin siya, magbabago talaga tayo. Kaya itong 2 Corinthians 5:17 ito ay totoong-totoo ito na isang tao na masama, malayo sa Diyos, pero nang lumapit sa Kanya, tumanggap sa Kanya, nagbago. Kasi ang ating nakaraan, ang ating lumang buhay, kaya tayong linisin, patawarin ng Diyos. So, sa lahat ng mga kasalanan natin at pwede tayong maging bago. So, nawa, bigyan natin ng pagkakataon, tangkilikin natin to mga naglilingkod sa Diyos sapagkat nakakatuwa ito sapagkat ang ganitong uring pelikula dapat lang talaga makapanood ang maraming tao, lalo na kung di pa tumanggap kay Kristo. So, nawa po, mga kaibigan, mga naglilingkod sa Diyos, mga Kristiyano, itong Christian film na ito ay mula sa aking puso, sama-sama po nating panuorin at ating pong ipagmalaki na kahit tayong mga Pilipino, kaya nating makagawa ng mga pelikulang mayroong magagandang aral patungkol sa pagbabago, lalo na sa Panginoon. To God be the glory. Mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihinang nilalang.
Ano na? Kung di kayo mga mahihinang nilalang, bakit kailangan nyo pa ng reliyon sa buhay nyo? Ang kailangan namin, si Kristo sa aming buhay. Good. Ang original plan, iba sana ang gaganap bilang si Nestor para mas makapag-focus na rin ako sa pagdedirektor. Iba sana na mas eksperyensyado at mas mahusay sa pagganap. Kaya lang nangyari na lang, ako na lang ang gumanap. Siguro sa ilang mga kadahilanan, isa na ron ay para makatipid sa pagbibigay ng talent fee. At bukod pa doon, para maging mas madali ang coordination pagdating sa pag-shoot ng ilang mga eksena ni Nestor. For example, pag isushoot na yung eksena na si Nestor nasa bahay niya, madali na lang dahil kahit nasa mismong bahay ko na isushoot namin yung mga eksena niyon, actually minsan nga may mga pagkakataon na ako lang mag-isa nag-shoot ng mga eksena ni Nestor dahil sa ako rin ang may hawak ng camera minsan. At sabihin natin napamahal din ako dito sa karakter ni Nestor. Although, never naman akong naging tulad niya na maraming kaaway at maraming bisyo. Pero, kapareho niyan yung ilang mga kakilala ko na talagang nakapagbagong buhay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At siguro, mamimiss ko rin ang pagiging si Nestor. Mamimiss ko rin yung ilang mga linya, halimbawa na lang, ako, malakas ako nilalang. Kayo, mga mahihina kayo mga nilalang. Ay, kasi gano'n ang karakter niya. Tingin niya sa sarili niya, malakas siya. Tingin niya sa iba, mahina sila. Pero, bagamat di ko naikakwentong lahat para maiwasan ng spoiler. Dahil sa Diyos, nagkaroon siya ng realization na it doesn't matter kung ikaw ba ay malakas na nilalang o mahinang nilalang. Ang mahalaga, ikaw ay maging bagong nilalang. Sa mga makakapanood, malamang may mga maiinis kay Nestor at meron din namang ilang masisiyahan sa kanya. Kaya, ito po, abangan nyo ang bagong nilalang. Panoorin nyo po at para makilala nyo lalo si Nestor. Yes, ito naman. Try nyo na kung tumayo dito. Yan. Dito. Tingnan ko po. Kasi sakto yun. Gamitin lang po. Concentrate, seryoso, tumatango, inaantok, uminika. Action! Pakipanalangin po na sa mga nabahagian ko ng salita ng Diyos ay may mabago ang buhay. Malakas ba yung sinabi mo? At patungkol naman sa pagganap natin dito, bilang isang pastor, sa aking puso talagang tingin ko, nagampanan naman natin kasi sa totoong buhay ay lingkod tayo ng Diyos eh. So medyo di na tayo nahirapan para magbahagi ng salita ng Diyos dito sa pelikulang ito sapagkat ginagampanan natin sa totoong buhay. So napakaganda nito sapagkat kumbaga realidad ng buhay ako bilang mangangaral tungkulin talaga para ibalik sa Diyos yung medyo nawawala talaga, nalalayo sa Diyos. So dito yung bida dito si Nestor di ko na ikwento ang lahat pero isa sa bahagi lang dito ay nakita ko na malaking impact ito kapag panoorin ninyo yung ating pagtitiis sa Kanya, pagmiministry na siya ilapit sa Diyos kahit na medyo may bahagi na kumbaga yung isang magmimisyon kapag talagang hindi bukal sa puso niya at wala siyang compassionate heart para gawin ng isang bagay, ilapit sa Lord, baka hindi magawa. Pero katangian ng mga nagsaserve kay Lord, dapat talagang mahaba ang ating pasensya at talagang matiisin hanggang ang tao ay madala natin sa paanan ng Panginoon. So maganda po ang ginagampanan natin dito bilang isang
missionary o bilang isang lingkod ng Lord na nagsusulwin sa isang soul. So, ganun po mga kapatid. Kaya panoorin po natin at abangan po talaga natin ito. Thanks God. Okay. Action. Action. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi isa po ako sa naging bahagi ng pelikulang Bagong Nilalang. Ang role ko po doon ay ako po ang asawa ni Nestor. Pero sa totoong buhay, ako nga rin po yung asawa niya. Mahirap po ang naging role ko po doon kasi yung asawa ko ay mabisyo. Lahat ng bisyo sa buhay ay nasa kanya na. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi nagampanan ko yung mahihirap na role ko na nakayanan ko naman kahit di ko pinangarap na maging artista. Thank you Lord kasi para sa iyong kaluwalhatian nagampanan ko po. Kaya suportahan po natin yung pelikula ng Bagong Nilalang. Wow, sarap. Juan, tapos ka na kumain? Oo, busog naman ako. Parang nagmamadali ka yata. Aalis ka ba? Oo, kaya ng dati. Magmi-mission ako. Okay, sige. Ingat ka ha. Thank you, Han. Ano, parang Lord Jesus, samahan niyo po ako sa pagmimisyon. Salamat po. Masaya ako at very grateful dahil naging bahagi ako ng Bagong Nilalang. Although walang karanasan sa pag-arte at walang kaalaman, naging natural naman yung role dahil ako po yung may bahay ng pastor at sa tunay na buhay, ito rin yung aking role. Masaya ako na makasama ang lahat ng cast at very grateful kay Direk at sa aming editor dahil sa kanyang paggabay at walang sawa na pag-retake, lalo na sa mga eksenang nagkakamali dahil marami kaming natutunan sa mga bagay na ito. Thank you so much! Taas mo. Ay, camera action. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi sa maganda kong role, of course, as a daughter of Nestor na puro bisyo, pero nagbago rin naman po. Tsaka, medyo mahirap-hirap rin naman po yung role ko na umiyak po, pero sobra pong ganda at thank you po kay Lord kasi nabuo. Yeah, thank you po. Action. Oh, bakit? Oo naman. Alam mo, naalala ko tuloy yung una ko siyang makilala. Inaway-away pa ako noon. Pero okay lang yon. Kasi bilang lingkod ng Diyos, ginagampanan lang natin ang tungkulin natin. Tinutulungan natin ang ating kapwa na mabago. Di ba? Natutuwa po ako sa aking pagganap na bilang anak ng pastor. At masaya din po ako kasi po nakilala ko po si Nestor at naging kaibigan ang anak niya po. Natin, ba't ang tagal? Kalma ka lang, boss. Paparating na yon. Cut. Action! O, yan na pala si Nestor eh. Pasensya na. Nalita ko. Cut. Cut. Cut na. Sige, pupunta na ako dyan. Hindi ko na po ipupunta to. Wag. Tutok lang. May effects na tayo. Unang-una po gusto po magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At naging bahagi ako sa pelikulang ito na ang Bagong Nilalang. Bagamat ang papel ko rito ay isang masamang tao, pinuno ng isang sindikato, pero ganun pa naman ay kabaligtaran yun. Tayo po naman ay isang tao na ay natatawag natin na
mabuti, bagamat hindi tayo 100% na mabuti, pero hindi man tayo gumagawa ng mga masasama. Hindi ikalulugod ng ating Diyos. Ang sa atin lang po, kaya pinalabas namin itong pelikulang ito para maging isang aral, hindi lang sa amin, kundi para sa lahat, na ito ay mayroong magandang aral para sa mga kabataan o kahit sino pa man, ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon kung paano tayo babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Pinapitan mo. Ginapitan. So ito, okay itong ganitong ano. Ayan, ganyan. Okay, good. Tapos ganyan. Good. Kaya kita po. Sige. Sige. Alright, take na tayo. Isa pa. Makuha lang natin. Gusto mo, ganyan muna. Taas mo, Daddy. Taas mo na masyado. Hindi makikita yung... Teka lang. 1, 2, 3, action. Walang juwa, Nestor. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord. Thanks dahil sa ginampanan kong role sa bagong nilalang ng isang member ng sindikato. At meron din kaming mga action scenes na ginawa doon na pwede nyong abangan at kakaabangan nyo pa ang ibang mga scenes na meron din kaming takbuhan, habulan sa iba-ibang lugar, pero kayo na bahalang isipin kung saan lugar po yun. Pero masaya dahil natutunan ko yung ibang pakikipag-usap sa mga member ng cast ng bagong nilalang. Siyempre, kay Direk, thanks doon, at kay Bishop. Kasama ka ng mama mo at saka Dito ako sa eksena yan. Hindi, tsaka nangyari kasi to, araw. Kailangan ko na ng Inabot ka ng tanghali dyan. yung pulis. Kailangan ko na ng pulis. Police! Kailangan ka na! Bilisan mo kasi nainitan niya yung mga kabataan. Hoy, sayang yung namin, project namin dito. Hindi yung pulis na totoo. Dito mo na Ano pong unang story natin? Para hindi hulihin ng pulis. Nakapalibot ng mga busero. Kasi makikita Ay, dito mo sila kunan. Oo, ito yung nakapalibot ng mga busero. Sige, dito ka. Kailangan ko lang. Pulis! Oh, balik na kayo doon. Sige, ito, simulan na natin yung pagkuha. O yan, kukuha na kayo para wala nang request na kanina. Joke lang siya, video lang. Kung dito. So, ganito. Kaya binibitaw. Kita ba silang lahat diyan? Mas malinong. Kayo tumawa. May puwang dito, kailangan natin na parang may butas dito eh. Orong uli. Kailangan, meron po nakapwesto rin po dito. Pasensya na po. Ayun, si Ate Gina, pwede. Yan. Tutuwa po ako na isa po ako sa nakabahagi po ng film ng bagong nilalang na kung saan ang aking karakter po dito ay chismosa or bilang isang marites. Na sa bandang huli din po ay nakapagbahagi po sa salita ng Diyos. At nawa marami pong makapanood ng film na ito, ang bagong nilalang, upang marami pong makarelate at mabago ang buhay na kahit ang isang tao ay masama, ay kayang baguhin ng ating Panginoon. Yun. Jump straight. Straight. Jump. Hey, jump. Straight. Jump straight. Straight. As a coach ni Nestor, naging masaya po ako sa takbo ng buhay niya. Bilang isang coach ng Muay Thai at hindi lang coach ng Muay Thai, but bilang isang Kristiyano, nakita ko sa kanya kung ano yung naging takbo ng buhay niya, na naging part tayo na na-share natin at na-encourage natin, at higit sa lahat naging masaya ako na naging part din ako dun sa film na ginawa niya. Ito yung bagong nilalang. So thankful and grateful ako sa buhay niya sa ngayon na nakita natin kung paano siya na unti-unti nang binago ng Diyos through dito sa film na to, at naging part din po si Disciples Fitness Gym bilang isang coach na nakapag-share ng word of encouragement kaya Nestor. Kaya nagpapasalamat ako, maraming salamat sa buhay mo, Bro Nestor.
Put, ano ba yun? Balita ko, isa sa estudyante mo. Sino ba yun? Sino ba yun? Kinistor! Nagbago na! Yung itsura niya, ibang pagbabago ngayon. Ano ba yan? Ayun! Bilang isang aktor at director na rin, masasabi ko naging napaka-special sa akin itong pelikulang Bagong Nilalang. Bilang isang aktor o manggaganap, na kung saan ay kahit paano marami-rami na rin akong ginanapan sa iba-ibang mga teleserye at pelikula. Pero siguro sa lahat ng ginanapan ko, dito ang pinaka-special dahil sa dito ako first time na nakapag-lead role or nakapagbida. At bilang isang director, naging very challenging din sa akin ang pagde-director nitong Bagong Nilalang. Inabot din ng 1 year ang pagbuo nitong Bagong Nilalang. At ito ay shooting sa iba-ibang mga lugar. Minsan sa Alabang, Muntinlupa at minsan sa Santa Maria, Bulacan. At umabot din sa humigit kumulang na 70 ang mga naging cast nitong Bagong Nilalang. Marami sa kanila ay mga volunteer lang. Masaya na silang maging bahagi nitong pelikula natin na ito. Bagamat ito ay produce ng I Love Jesus Church, pero marami rin mga churches na nakiparticipate sa pagbuo nitong pelikulang to. Nasa 4 din ang churches na masasabing nakasama natin dito sa Bagong Nilalang. Originally, ang plano ay 30 minutes lang itong Bagong Nilalang, pero nagkaroon ng idea na pahabain pa ang story nitong pelikulang to. Kaya nakagawa tayo ng full-length version nitong Bagong Nilalang at dinivide natin siya into 5 episodes. At masasabing parang maikling teleserye na rin itong Bagong Nilalang. Naisip din namin na maganda na magkaroon ng sariling theme song itong Bagong Nilalang. Siyempre hindi kami basta-basta pwede nang gumamit lang kanta ng iba dahil baka magkaroon ng issue sa copyright. Pero ang nakakatuwa lang, si Bishop Eligen nagkaroon ng inspiration na sumulat at kumanta para maging theme song nitong Bagong Nilalang. At ako naman ay naisipan kong gawa ng music video itong Bagong Nilalang. Sa music video, kinuna natin si Bishop Eligen habang kumakanta, tumutugtog. At maraming mga scenes ang ginamit. Scenes ng Bagong Nilalang ang ginamit para dito sa music video na ito. At ang kantang ito ay magandang source din ng inspiration at saka ng motivation. At purihin din ng Panginoon sapagkat sa pelikulang ito, nakagawa tayo ng sariling awit, tugma sa title na Bagong Nilalang. Maganda ang kanta na ito, yung mensahe ng kanta. Talagang ma-encourage tayo sapagkat wala naman iba talagang ang tao na malalapitan sa ngayon kundi sa salita ng Diyos. So sa awit na ito, biblical dito sa bahagi ng isang bagong nilalang, kay Jesus mo lang matagpuan. Yung lyrics ba na sa kanya lang matagpuan? Acts 4:12. So, itong kanta na ito, pag napakinggan, talagang ikay makikinig, magbabalik loob ka talaga sa Lord. Marami kang ma-realize. At may lyrics pa na bahagi ng alak, sugal, marijuana, shabu. Okay? So, lahat na ito ay makamundong bagay na hindi mo matatagpuan ang liwanag dito. Talagang malulugmok ka sa kadiliman. Pero
salamat sa Diyos sapagkat dahil kay Kristo Jesus, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa upang mabago. Kaya nga, from darkness to light, from prison to praise. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan, itong pelikulang ito ay may sariling awit. Tayo naman ay marami din tayong mga nakumpos ng mga kanta. Nasa 40 plus na yan. At karamihan sa mga awitin natin na nalikha, kinakanta na rin ng iba, sa iba't ibang churches at sa church namin dito. So, kumbaga, na-inspired tayo na gawin ito. Tugmang-tugma talaga, nilid talaga tayo ng Lord. Itong pelikula na ito, at mayroon din tayong sariling gawang awit para sa pelikula na ito. Okay, mapapanood nyo sa mga video clips para tayo naman ay talagang masatisfied tayo. Kaya, share po natin sa iba, ibahagi po natin sa iba at mapanood. Okay, hindi lang ang pelikula, kundi maging yung sariling likha na awitin. Bagong nilalang kay Jesus ko lang natagpuan, natawad niya ang ako'y binihisan. Isang bagong nilalang kay Jesus ko lang natagpuan, natawad niya ang ako'y binihisan. Anong kanta yan? Bakit parang yung ko lang narinig? Oo. Actually, kakasulat ko lang ngayon. Wow, ang galing mo naman. Ito ay patungkol sa pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. At nawa nga sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos ay marami pang tao ang mabago ang buhay. Sigurado yun.